Nanawagan siya sa mga reservist. Sabi dito, BP Sara hails reservists, calls on them to fight for truth, defend the members of the Armed Forces of the Philippines Reserve Force for commitment to serve the country even as they lead civilian lives. Sa kanyang mensahe for National Reservist Week, Duterte said, the decision to join the reserve force entails sacrifice and a sincere desire to help fellow Filipinos during emergencies, disaster. Sabi dito sa report ng Inquirer, Vice President Sara Duterte's remark may have put his father's bid for an interim release sa Daraga Albay. Vice President Sara Duterte is in Santo Cristo, San Roque, Daraga Albay. Nagsindi ng kandila, nanalangin, mga kababayan si Sara. Yan sa tabon. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Sabi ni Sara Duterte, nanawagan siya sa mga reservist. Sabi dito, BP Sara hails reservists, calls on them to fight for truth, defend democracy. Galing talaga sa inyo ang mga salitang yan. Paano naman maniwala yung ating mga mamamayan Pilipino, pati yung mga reservists, maniwala po sa inyo, sa inyong panawagan to fight for truth, na wala man po kaming makita sa inyong katotohanan other than yung piatos. Yun ang totoo, yung piatos. At iba pang mga chichirya. O diba? Sa mga pinapalabas ninyo na mga statements, mga salita, sabi nga ni Digdi Sasamo, ika ngaya, utikunon ka. Sa 10 mo anyang sinabi, 11 sala. Ano niya yun, Mr. Maravillas? Yan ang salita dito sa amin sa Bicol, utikunon. Ang ibig sabihin ng utikunon, napakasinungaling mo anya. Sa 10 sinabi mo, 11 ang mali. Tumubra pa, may reserva pang isa. 10 sinabi, walang tumama, 11 yung mali. Ganon mga kababayan si Sara Duterte. Pati sinabi pa lang niya na may kinontrata na daw siya, may kausap na siya, na ipapatay yung ating Pangulo si Liza Marcos. Pagkatapos si Martin, after several months, wala niya akong sinabing ganyan. Kailangan lang ganyan. Pagkatapos, sa iyo manggagaling talaga yung ganyang panawagan. BP Sara hails reservists, calls on them to fight for truth, defend democracy. Paano mo ipaglalaban ang isang bagay na wala sa'yo? Hindi mo kilala ang katotohanan, lalo ng demokrasya. Di ba? Walang demokrasya sa inyo. Imagine, panahon ng tatay mo, administrasyon, yung ayaw magpatusok, gustong i-deploy yung mga pulis, pupuntan daw yung mga tao sa mga bahay para tusukin ng bakulam. O di ba? Ganon yung nangyari. Kahit doon sa Davao, ganon yung kanyang policy nung mayor siya. You see? Wala nang karapatan sa katawan yung mga tao. Tapos, walang freedom of choice. Pagkatapos, sasabihin mo, ipaglaban yung demokrasya. Walang demokrasya sa inyo po. Ang demokrasya sa inyo, pag convenient sa inyo, pag pabor sa inyo, demokrasya. Pag hindi pabor, walang demokrasya. At yung truth ninyo, baliktad. Yung mali, tama. Yung tama, mali. You have your own truth na hindi kinikilala ng mga tao kasi yung truth ninyo, true lies. Harap-harapan na pagsisinungaling ang ginagawa po ninyo hanggang ngayon. Anyway, i-share ko po ito sa inyong balita dito sa Abogado News. So sabi dito, Vice President Sara Duterte commended the members of the Armed Forces of the Philippines Reserve Force for commitment to serve the country even as they lead civilian lives. Sa kanyang mensahe for National Reservist Week, Duterte said, the decision to join the reserve force entails sacrifice and a sincere desire to help fellow Filipinos during emergencies, disasters, and crisis. Alam namin kung bakit may mga paminsa-minsahe kayo sa mga reservists para kunin yung loob at gatungan. Kasi inappoint mo na yung sarili mo as designated survivor, harap-harapan. O di ba? At gusto ninyong gatungan ang damdamin ng mga tao dito sa issue ng korupsyon. Kayo mismo, allergic sa accountability, kaya walang maniwala sa inyong mga pinagsasabi. Ang totoong lumalaban sa korupsyon, yung ating Pangulong Bongbong. Sabi niya dito, she also reminded them of the duty to fight for truth and democracy. Wala man kayong moral authority, moral ascendancy to speak about truth na punong-puno ng lies ang lumalabas sa inyong bibig. Sabi niya, bilang isang reservist, umaasa ako na lagi nating tatandaan
Kailangan nating manguna para ipaglaban ang tama at katotohanan sa ating paglilingkod sa bansa. Ano naman yung tama na pinaglalaban ninyo? Walang tama kayo yung pinaglalaban. Pinaglalaban ninyo yung tatay ninyo mali. At sa kakadaldal ninyo tungkol sa inyong tatay, nadiin tuloy. Nadiin mga kababayan si Digong dahil sa kakadaldal ni Sara. Ayan o. Yung mga sinabi niya, nagamit ng prosecution. Sabi dito sa report ng Inquirer, Vice President Sara Duterte's remark may have put his father's bid for an interim release from the ICC in danger after the office of the prosecutor has opposed anew former President Rodrigo Duterte's bid for temporary freedom. ICC prosecutor Sara Duterte's kidnap claim hurts father's release bid. Di ba? Masama yung sobrang daldal. Pati si Kitty, mga kababayan. Kaya umina yung defense ni Kaufman. Nabuking yung defense ni Kaufman na hindi man totoo na tinamaan ng kalimot. Amnesia si Digong, mga kababayan. Sabi kasi ni Kaufman, with his impaired memory and concomitant inability to retain new information or to recall events, places, timing, or even members of his close family and defense team, Mr. Duterte is unable to fully understand the nature and implications of the proceedings conducted against him, sabi ni Kaufman. Sabi po ni Sara, President is still alive. Ang malala yung sinabi ni Kitty. Sabi ni Kitty, he is alive and well. No reason to worry. Alive and well. Tapos sasabihin mga kababayan ni malala ng kalagayan daw ni Digong. Tinamaan daw ng kalimot, ng amnesia, and cannot stand trial. Sabi ng prosecution, hindi niya kami naniniwala sa sinasabi ng abogado. Kailangan na niya isang medical professional ang mag-certify. Hindi yung nagsasabi lang yung abogado. O di ba? Kasi malinaw. Nothing to worry. Itong sinasabi ni no reason to worry, sabi ni Kitty. Kausap niya yung tatay niya. Kontra naman po sa sinasabi ni na hindi na daw makaricall ng mga events. Kapag di malamang hindi na rin kilala si Kitty at si Sara. Mga events nga kasama yung mga anak sa mga events na nangyari sa buhay niya na nagkaanak siya. Pag hindi na nakilala, yun ang sigurado na tinamaan ng amnesia. Sa malinaw na drama. At ang nagsasabi lang, yung abogado. Kaya paniwala ng mga mamamayan po, pati si Atty. Kaufman, nawaan na ng kasinungalingan ng mga Duterte. Pagkatapos si Sara, sasabihin niya rito, ipaglaban daw yung katotohanan. Wala pong katotohanan na nakikita ang bayang mamamayang Pilipino sa inyo. Lahat kasinungalingan, pati yung defense. Kapag defense sa inyong tatay, walang makitang totoo sa mga argumento. O di ba? Laging duda yung mga tao. Kasi po, sinanay ninyo ang mga tao na baliktad lagi yung sinasabi ninyo. Hindi, wala nang maniwala. Other than, siyempre, mga supporters ninyong bulag. Blind supporters. Ipaglaban daw yung tama at katotohanan sa ating paglilingkod sa bansa. Protektahan natin ang ating demokrasya at isulong ang ating mga karapatan. She also urged them to serve as inspiration to the youth by being good examples of love for country and dedication to the welfare of Filipinos. Good example. Kayo mismo ang number one na hindi masasabing good example sa ating mga mamamayan. Bibig lang po ninyo kapag bumuka, punong-puno ng kasamaan, pagmumura. Ito ba yung good example na sinasabi mo? I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Ipaglaban daw katotohanan. Assassin, my gunman. Next po, GDB. Do not say that. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke, no joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Yan ba ang nagsasabi ng katotohanan? Yan ba ang good example? Gawin mo muna sa sarili mo. You cannot give what you do not have. Sabi sa kasabihan mga kababayan, sinong maniniwala sa iyo na ipaglaban ng katotohanan at maging good example ng mga kabataan? Ikaw mismo, masamang halimbawa sa mga kabataan. Sabi nga natin, wala pang vice-presidente ang nakagawa ng ganyang kasamaan. Wala sa history ng ating bansa. Kahit hindi magkasundo ang presidente at vice-presidente. Narinig ninyo ang ganyang uri ng pananalita ni Doy Laurel. Dati,
magkapartido sila. Kasama, di pala magkapartido kasi nag-unite lang sila after the It's a People Power. Cory Doy, nagkaiwalay sila. Pero never na nakapagsalitang ganon. Kay Cory po, si Doy Laurel. Ganon din po si GNA. Kay ERAP. Ganon din mga kababayan. Si ERAP kay Ramos, Vice President si ERAP eh. Ganon din si Noli Di Castro kay GMA. Never nagbitaw ng ganyan po. Panahon ni Pinoy, sinong Vice President niya, si Binay. Wala kang marinig na ganong uri ng salita. At si Leni Robredo, naringgan ninyo ng pagbabanta, open threat laban sa Pangulo, kay Digong. Wala kang marinig na ganon. Si Sara Duterte lang ang nakagawa ng ganon. Pero naringgan ninyo ng masamang salita yung ating Pangulong Bongbong. Laban kay Sara, never. Kahit na po si Martin Romualdez, ang pinakang mabigat ng binitawan ng ating Pangulo laban kay Sara, nang magbanta siya, ito ay aking papalagaan. Ganun lang po. At nang impeach si Sara, di pa sinuport ng ating Pangulo. Nakita ninyo? Sumobra si Sara Duterte. So hindi siya magandang halimbawa para sa ating mga mamamayang Pilipino, lalo na sa kabataan. So ano yung moral authority niya to speak at sabihin niya maging magandang halimbawa sa mga kabataan? Siya mismo hindi magandang halimbawa. No, ito pa, gusto ko tanggalin yung ulo niya. Imagine myself cutting his head. Referring to Bongbong Marcos. Yan ba yung magandang halimbawa? Threatening violence against the President. So mag-isip po tayo, mga kababayan. Ngayon si Sara with Jinggoy na nginoso po ni Engineer Bryce Hernandez na sabit po sa flood control scam sa Bulacan. Yung sabi ni Ragdi Nilyab Asila, bumanat na naman si Sayad na pabida. Sabi ni Lisa Bitan, bla 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 bla, magtrabaho ka naman paminsan-minsan Inday dito sa Pilipinas. Pumunta dito sa amin kahapon, nag-tree planting. Ayan si Sara, pumunta dito sa amin sa Daraga Albay. Vice President Sara Duterte is in Santo Cristo, San Roque, Daraga Albay. Nagsindi ng kandila, nanalangin, mga kababayan si Sara. Yan sa tabon-tabon Daraga Albay kahapon ito para may mai-report siya na may ginagawa. Kasi lagi pong binabatikos na sige lang ang pasyal-pasyal sa iba-ibang bansa, mga kababayan, para sa maiso, para may mai-report din. Harap kasi siya sa pag-defend ng budget sa Tuesday yata. May masabi na ito niya yung pinagkakagastusan ng Office of the Vice President. Ang seedlings niyan galing sa local government ng Daraga. So malamang wala mang gastos dyan si Sara, presence lang niya. Ang gastos niya yung pamasahe niya dahil sa security niya na lumalabas po sa report ng Office of the Vice President. Local foreign travels ni Sara, umabot 20 million plus yung gastos sa security. Magandang halimbawa yan. Ito yung mga pananim galing to sa local government ng Daraga Municipal Environment and Natural Resources Office. Doon siya nag-coordinate. Wala man pong high-ranking officials ngang sumalubong. Kagawad lang. At yung punong barangay ng Tabong-Tabong. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga
inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.